Si Alex Iyala, pasok na ho sa kauna-unahang WTA Finals ng Eastbourne Open. At live nationwide via satellite, dahil tayo sa detalye ng ating mga balita. Umuelta ho si Vice President Sara Duterte sa naging hamon ng Palasyo Malacanang na dapat siyang magpaliwanag sa taong bayan kung official visit ang kanya mga biyahe sa ibang bansa. Sa isang press conference sa Davao City, hindi napigilan ng Vice Presidente na muling tawaging stupid at mahina ang administrasyon. Napabuntong hininga na lamang ng malalim ang Vice Presidente ng matanong sa naturang issue. Ipaniliwanag pa ni Vice President Sara Duterte na hindi official business ang kanyang pagbiyahe sa ibang bansa. Anya, kapag ginamit ang pera ng bayan para sa isang official visit, doon lamang kinakailangang mag-ulat ng kanyang ginastos, subalit kapag personal trip naman ay walang ginamit ho na pera ng gobyerno ay hindi kailangang magsumite ng ano pamang uri ng report. Narito ang paliwanag ni Vice President Sara. Yan yung example ko sa inyo na po talaga. 'Di ba? Hindi nga official business yung kasi kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain nito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, 'di ba? So, sige. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Magsabit ng report. Kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan ka simple na kailangan ko pa i-explain. Yan. Bahagi yan ng naging paliwanag nitong si Vice President Sara Duterte. Matatandaan noong araw ho ng Huwebes, hinabo naman ng Palasyo Malacanang ang bise na iulat ang resulta ng kanyang mga biyahe sa labas ng bansa sa publiko. Noong nakalipas na linggo naman, kinwestiyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang overseas trips ni VP Sara kung ito ba ay personal para sa bansa na nagbunsod naman sa ikalawang Pangulo para tawagin siyang estupido o stupid. Bumelta naman ang palasyo o ang opisyal at tinawag na emosyonal ang Vice Presidente at sinabing kapag mataas ang emosyon, mahina o mano ang kokote. Ang pagpwesto naman sa mga biyahe ng Vice Presidente sa ibang bansa ay sa gitna pa rin ng espekulasyon na ito ay may kinalaman sa interim release bid ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang hindi na pinangalanang bansa. Kung maalala, nagtungo nga sa the Netherlands itong si VP Sara noong Mayo 29 hanggang Mayo 31 para ipagdiwang naman ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte na nananatiling nakadetine doon. Nagtungo din ang pangalawang Pangulo sa Qatar at Kuala Lumpur, Malaysia at maging ho dyan sa may bahagi ng Melbourne, Australia para dumalo sa isang pagtitipon doon. Tumanggi naman ang gobyerno ng Australia na kupkupin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sakaling payagan ng International Criminal Court ang kanyang interim release. Ayon sa Australia, hindi nila ikinukonsidera ang pagpapatuloy sa dating Pangulo sa kabila ng aplikasyon nito para sa kanyang temporaryong kalayaan. Punto pa ng naturang bansa na ang kaso at ang usapin na ito ay nasa kamay na ng International Tribunal. Una ngang nagsumite ang kampo ng dating Pangulo ng aplikasyon sa pag-asang papayagan nito habang sinabi naman nito na may bansang may interesado na kupkupin ang dating Pangulo. Si Duterte ay kasalukuyang nasa kustodiya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands para sa kasong crimes against humanity dahil sa umano'y mga extrajudicial killings sa pagpapatupad ng drug war sa kanyang administrasyon. Una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na target ni dating Pangulong Duterte ang bansang Australia bilang bansa na posible na pagdalhan sa kanya para sa kanyang interim release.
Ang Australia ay isang partido nga sa Rome Statute na nagtatag ng kasunduan ng International Criminal Court. Samantala, kaugnay ho nitong naging pagtanggi ng bansang Australia na maging host nitong si dating Pangulong Duterte, nilinaw naman ni Vice President Sara Duterte na walang aplikasyon ng interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansang Australia. Ginawa ng Vice Presidente ang paglilinaw kasunod ng naging pahayag nga ng gobyerno ng Australia na hindi ito magsisilbing host country para sa interim release ng dating Pangulo at hindi din aniyan nila ito ikinukonsidera. Sa isang panayam sa media sa Davao City, paniliwanag ng Vice na hindi nag-reach out ang defense team ni dating Pangulong Duterte sa gobyerno ng Australia para talakayin ang kanyang interim release. Sinabi din ng ikalawang Pangulo na hindi kasama ang Australia sa dalawang bansa na pinangalanan ng defense team para sa kanilang request para sa pansamantalang paglaya nga ng dating Pangulo mula sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kaugnay niya, narito ang paliwanag ni Vice President Sara Duterte. First off, I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. And the submission of the lawyers of President Duterte, wherein there were two countries indicated in the document, albeit redacted, I have to confirm that the two countries, none of which is Australia. So I do not know why there was an email from a certain Hasna about the interim release of President Duterte. There is no intent as well to apply for interim release with the Australian. Samantala, inamin naman ng Vice Presidente na nakatanggap nga siya ng email mula ho sa isang nagangalang Hasna ng Australian Department of Foreign Relations and Trade hinggil sa kopya nga ng refusal itong pagtanggi ng Australian government na mag-host para sa interim release ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman umanobatid ni BP Sara kung ano ang naging basihan, subalit base sa kanyang natanggap na kopya, hindi umano pumayag ang Australian government dahil unang-una walang aplikasyon para sa interim release ng dating Pangulo sa naturang bansa. Matatandaan na sa personal na biyahe ng Vice Presidente sa naturang bansa, nauna na niyang nilinaw na wala itong kinalaman sa interim release ng kanyang ama, subalit binanggit ho ng Vice Presidente na kabilang ang Australia sa listahan ng mga bansang ikinukonsidera ng mga abogado ng dating Pangulo na pagdalhan sa kanya sakaling pansamantalang palayain ng International Criminal Court. Sa iba pang balita, sinabihan ng House Prosecutors ang Senate Impeachment Court na malinaw ang ginagamit na legal strategy ng kampo ni Vice President Sara ay iwasan daw na magkaroon ng trial, madismiss ang kaso at hindi accountability o pananagutan. Tugon ito ng prosekusyon sa answer ad cautelam na inihain ng kampo ng pangalawang Pangulo na tinawag ng House Prosecutors na walang basihan, misleading na mga aligasyon. Sinabi ng House Prosecution Panel na ang mga pamamaraang ito ay sumasalamin sa hindi pagpayag ng Vice Presidente na harapin ang mga seryosong paratang laban sa kanya, na binanggit na wala daw panalangin para sa pagpapawalang sala ang hiniling kundi pagbasura lamang sa kaso. Binigyang diin din ng mga taga-usig na ang kahilingang ito para sa dismissal ay hindi dapat nabigyang pansin dahil ang mismong konstitusyon ay nag-uutos na kapag nailipat na ang Articles of Impeachment, ang paglilitis ng Senado ay dapat na magpatuloy kaagad. Sinabi nila na ang bigat ng mga kaso na kinabibilangan ng assassination, pag-abuso sa mga pampublikong pondo at pagsasagawa ng katiwalian ay nangangailangan ng full and transparent trial. Binigyang din ng mga taga-usig na ang pagpayag kay
Vice President Sara na makatakas sa paglilitis ay makakasira sa mga prinsipyo ng demokratikong pamamahala at pananagutan sa publiko. Nagbabala din ang prosekusyon na ang diskarte ni Duterte ay sumugal sa isang mas paborableng desisyon mula sa ibang forum. Isang aksyon daw na dapat tanggihan dahil sa forum shopping. Ang forum shopping ay isa pong legal na paglabag na nangyayari kapag ang isang partido ay nagsagawa ng dalawa o mahigit pang mga aksyon o paglilitis batay sa parehong dahilan. Oras 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nanindigan naman ng House Prosecution Panel na hindi ho paumulitika ito umanong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kundi ito ay batay sa malalakas na ebidensya. Batay sa naging aligasyon ng Vice Presidente na politically motivated ang impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Bucoy na hindi pamumulitika ang kinakaharap na reklamo ng Vice Presidente. Binigyang diin ni Bucoy na ang pamumulitika ay walang basihan o gumagawa lamang ng katang-isip. Gayit pa ng tagapagsalita, ang impeachment case ay resulta mula sa isang formal na investigasyon na sinusuportahan naman ng mga beripikadong findings at mga solid na dokumentasyon. Ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay inendorso ng nasa 215 na mga miyembro ng Kamara o itong mga representative. Inakusahan si Vice President Sara Duterte ng graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at iba pang mga krimen. Kabilang dito ang mga seryosong aligasyon na ginamit umano ng Vice Presidente sa maling paraan. Ito hong 612.5 million pesos na confidential at intelligence funds, kabilang na ang 125 million pesos na ginugol naman ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11 araw noong Disyembre 2022. Ngunit sinabi ho ng panel prosecution na ang formal na tugon ni Vice President Sara Duterte ay puno ng pagtanggi ng hindi direktang tinutugunan ang mga aligasyon. Nagpulong na ang Senado naman bilang impeachment court, ngunit hindi pa nagpapatuloy ang paglilitis nito. Samantala, sa ibang balita pa, pinagtibay ng Muntinlupa City Regional Trial Court ang desisyon nito na nagpapawalang sala kay dating senator at kasalukuyang mamamayang liberal representative Laila De Lima at kanyang driver na si Ronnie Dayan sa sabuatan umano ng kalakalan ng iligal na droga. Ginawa ng korte ang naturang aksyon matapos na i-remand o isauli ng Court of Appeals 8th Division ang desisyon ng Regional Trial Court noong Mayo 12 ng taong 2023 dahil sa kabiguan na talakayin ang partikular na napatunayang katotohanan, gayon din ang mga batas kung saan ibinasingan ng hukom ang hatol sa pag-absuelto kina De Lima. Bilang tugon naman sa utos ng korte, iginiit ni Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 Judge Abraham Joseph Alcantara na ang pagbawi sa testimonya ni dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos ay sapat na batayan para panindigan ng Regional Trial Court ang constitutionally guaranteed presumption of innocence. Matatandaan na sinabi noon ni Ragos na siya at ang aide na si Jovencio Ablena Jr. ay naghatid ng 10 million pesos na nalikom mula sa illegal drug trade sa loob ng Nubilibid Prison sa bahay ng dating Justice Secretary na noon ay Justice Secretary pa itong si De Lima sa Parañaque City noong November at December ng taong 2012. Noong 2022 naman, binawi ni Ragos ang kanyang testimonya laban kay De Lima. Halos 7 taon naman na nakulong si De Lima bago siya nakalaya matapos na magpiyansa noong November 2023. Ang huli sa kanyang 3 kaso na may kinalaman sa ilegal na droga ay na-dismiss na noong June 2024. Sa pagkakataong ito mga kabombot Kasar Nation, kuha tayo ng report mula sa ating mga kasamahan. Diyan si Bombong Rans sa may palengke dito ho sa may Pasay.
At alamin din natin itong sinasabi ng DTI kung saan tiniyak nga itong patuloy na pagbabantay sa mga pamilihan. Samantala itong presyo ng basic commodities na nanatili sa kabila ng pandaigdigang kaganapan. Ito namang mga mamimili ng itong mga sariwang pagkain John Ho sa merkado sa Pasay City Public Market, nangangamba na sakaling magkaroon nga ng pagtaas ng presyo. May live report si Bombo Grant Hilario. Good morning, Bombo Grant. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na patuloy ang kanilang pagbabantay o monitoring sa iba't ibang mga pamilihan upang tiyakin ang presyo ng mabibiling mga pangunahing produkto. Ayon mismo kay Secretary Maria Cristina Roque, base sa kanilang monitoring, walang nakikita at natuklas ang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing produkto. Aniyay, sa kabila ito, kahit pa nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng langis na siyang kadalasan nakakaapekto sa magiging pagbabago sa presyo ng mga bilihin. Kaugnay niyan, pakinggan muna natin ang tinig at paliwanag ni Secretary Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Of course, pag may mga increase na gano'n, no, nung mga, especially those oil, petroleum, gano'n, sometimes nagkaka-price increase, no? Nakaka-apekto siya. Pero for now, there's also no meeting set by the manufacturers and industry. So for now, there's really no price increase. Hindi pa siya apektado. So far, sa pag-monitor namin sa mga basic necessities and prime commodities, there's no price increase. Everything is the same. Samantala, Bombo Victor, kaugnay sa mga usaping presyo ng mga pangunahing bilihin, nandito tayo ngayon mismo sa Pasay Public Market. Dito yan sa lungsod ng Pasay, kung saan upang tingnan natin mismo ng personal yung bilihin o mga presyo ng mga sariwang pagkain. Kung saan sa ating pag-iikot, naging hati o magkakaibang naging epekto sa presyo ng mga ito, bunsod ng pagtaas kamakailan ng presyo ng gasolina. Ang ilan ay bahagyang nagkaroon ng pagtaas, katulad lamang sa presyo ng mabibiling manok mula sa 190 pesos, dati na ngayon 230 pesos na ang hita kada kilo. Habang sa karning baboy naman ay pumapatak ng nasa 420 pesos kada kilo sa liempo at 380 pesos naman sa kasim per kilo. Pagdating naman sa presyohan, Bombo Victor, ng isda, ang kada kilo ng tilapia ay 55 pesos kada kilo, tambakol 50 pesos kada kalahating kilo at tawilis naman sa presyong 55 pesos ng kalahating kilo. Samantala, Bombo Victor, sa pag-ikot pa natin, ang presyo naman ng mga gulay ay nagkaroon ng bahagyang pagtaas, kasama na rin ang presyo ng mabibiling itlog. Kaya't nang makausap natin si June Siaset, nagtitinda ng itlog, kanyang ibinagi ang hinaing sa pagmahal ng kanyang mga paninda. Narito, pakinggan naman natin ang naging panayam natin kay June Siaset, tindero ng itlog. Sa ngayon po, medyo tumaas po, 5 pesos per tray. Bawat isang pie size, small, medium, large, XL. Ang pumapatak po ang isa ng stress small ay 7 po ang isa. Saka itong medium ay 720. Sa ano po yun, sa biyahero po kasi yan, pag nagtaas sila, magtataas din po kami. Pwedeng tumaas po yan kasi yung itlog po talaga, pag nagulan, nataas po talaga. Dahil dito ang namamalengke namang si Elaine De Leon ay ikinuwento sa atin ang kanyang estratehiya para lamang makatipid. Ani ay kung magtataas pa ang presyo ng mga gulay, marahil ay tipirin o mas kaunti na lamang ang kanyang bilhin pansamantala. Narito naman ang tinig ng ating mga kapanayam, si Elaine De Leon, isa sa mga namamalengke dito sa Pasay Palengke. Pwede po yung kalahating kilo, gagawin na lang pong 1/4, talagang pagkakasyahin na lang po yung budget, kahit kapos, para lang makabili ng pangangailangan na ulam at ng mga gulay. Yes, maghahanap po ng mas mura yung mapapagkasya ng budget. Pag tumaas ang bilihin, pagkakasyahin, maghahanap ng mura, para lang sa pang-araw-araw o sa isang araw na may makain po. Live mula dito sa palengke ng
Yes, Bombo Victor. Oo, nababanggit mo kanina yung presyo ng karning baboy, 420. Mataas pa rin ito hanggang sa ngayon. Usually kasi naglalaro lamang ito mga 370 to 380. Hanggang ngayon, 420 pa pala. So, kumusta yung mga mamimili dyan? Ano ba yung mga alternatibo bukod sa isda? Kasi usually, kapag mahal yung fresh meat, itong mga bagong katay na karning baboy, 420 pesos. Yung alternative nila, yung mga frozen meat. Kumusta naman yung bentahan ng mga frozen meat dyan? Nakita nyo ba yung sitwasyon dyan sa Pasay Market, Bombo Grant? Bombo Victor, kaugnay sa mga presyo ng frozen meat, naging magkapares lang mga kanilang presyohan. Walang gaanong naging nakitang pagtaas. Kaya nang makausap natin yung ilang mga mamimili dito sa lungsod ng Pasay na palengke, kanilang ibinahagi na ang kanilang estratehiya na lamang ay wag na mag-focus sa mga bilihing karne, kundi ay nanaisin na lamang daw nila bumili ng mga canned goods o yung mga dilatang pagkain katulad ng sardinas at corned beef. Bombo Victor. Maraming salamat, Bombo Grant. Live mula dito sa Pasay Palengke, ako si Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo ko pa tayo ng mga balita mula sa ating kasamahan. Ang Bureau of Immigration naman ikinababahala ang pagdami ho nitong mga dayuhan na gumagamit ho ng mga peking dokumento para makapagnegosyo dito sa bansa. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo Jovino Galang. Ikinakabahala ng Bureau of Immigration ang pagdami ng mga dayuhan na gumagamit ng mga peking dokumento para palabasin na sila ay lehitimong mga negosyante sa bansa. Ayon kay Melvin Mabulak, ang Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, na mayroong mga operasyon na silang isinagawa kung saan maraming mga dayuhan ang kanilang nasita na gumagamit ng mga peking dokumento. Nakikipag-ugnayan sila sa mga iba't ibang ahensya kung paano nakakuha ang mga ito ng mga government documents. Sa mga previous na nahuli natin na kung saan there are people who are applying para sa kanilang mga government issued IDs at kakabahala po ito considering that they could be a threat to our national security. At yun po ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ay napaka-importante po para malaman po natin sino po talaga ang mga tao na nasa likod dito para magkaroon ng mga ganong klaseng mga IDs. Tulong-tulong po tayo, no? Nakipag-ugnayan din po tayo sa ating PSA, even sa LTO din po para makuha din po natin ang ganitong talamak na paggamit sa government issued ng mga dayuhan para magpanggap lang na Pilipino. Tinayak din niya na may hakbang silang ginagawa para tuluyang mapuksa ang mga dayuhan na gumagamit ng mga peking dokumento para magpanggap na sila ay isang Pilipino. Ilan din po ng criminal case sa paggamit ng hindi tamang dokumento, though mayroon tayong deportation if ever mayroon mag-file ng case sa criminal case. However, ang immigration tuloy-tuloy po nag-file po ng deportation case sa mga dayuhang ito para sila ay ma-deport. But sa ating pag-deport, we have to ensure as well kung may pananagutan sila sa criminal case, they have first to be accountable sa ibang kaso. And somebody is behind this at tinitingnan po natin kung sino pa talaga ang nasa likod nito. Yan po ay tinututukan ngayon ng ating intelligence group as well. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ikinukonsiderang muli ni US President Donald Trump ang pagbomba sa Iran. Ito ay kapag muling pinapalago ng Iran ang kanilang uranium na ikakabahala ng Amerika. Dagdag pa nito na sang-ayon ito na magsagawa ng inspeksyon sa nuclear sites ng Iran na unang binomba ng Estados Unidos. Sa mga susunod na araw ay kanyang sasagutin ang naging pahayag ni Supreme Leader Ali Khamenei ng Iran na tila sinampal nila ang US sa ginawa nilang pag-atake ng airbase ng US na nakabase doon sa may Doha, Qatar. Hindi naman naniniwala ang US President na itutuloy pa ng Iran ang kanilang nuclear program matapos ang ginawa nilang pambobomba.
Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni US President Donald Trump. Would you consider bombing the country Sure, again? without question, absolutely. Have you had any Turned out to conversations? be unbelievable. But, our incredible flyers and I call them the shots, these guys are unbelievable. Think, from 52,000 feet, they hit the equivalent of a refrigerator door. They actually hit it right in the center, so it's much smaller than that. And just bomb after bomb going deeper, blowing up. Incredible thing. I don't know if you heard the general, he was very impressive. Raising Cane. He's the one that beat ISIS. Bahagi po yan ng pagpapahiwatig ni US President Donald Trump hinggil po sa panibago na namang pambobomba doon sa Iran. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, ibinabala naman ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na nasa masamang kalagayan na ngayon ang Gaza. Isinisi nito ang Israel na siyang nagbigay ng hindi magandang kalagayan sa Gaza. Muli ito ang panawagan o nananawagan ang UN official ng agarang ceasefire at ang pagpapalaya ng mga bihag. Pinuri din niya ang naging ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran, subalit hindi rin dapat daw kalimutan ng mga Palestino sa Gaza na pinapahirapan ng Israel. Marapat niya na hindi na rin higpitan ng Israel ang pagdaan ng mga humanitarian aid dahil sa marami na ang nasasawing civilians sa Gaza. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni United Nations Secretary Antonio Guterres. Let me be clear. Israel as the occupying power is required by international law to agree to and to facilitate humanitarian relief. Meanwhile, humanitarian operations continue to be strangled. For over 3 months, shelter materials and fuel for critical services have been blocked. Doctors are forced to choose who gets the last vial of medicine or the last ventilator. Aid workers themselves are starving. This cannot be normal. Inyo pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni United Nations Secretary General Antonio Guterres. Bombo Sports News. Naging emosyonal si Pinay tennis star Alex Ayala matapos talunin si Varvara Gracheva ng France sa semifinals ng Eastbourne Open dyan ho sa United Kingdom. Nakuha ni Ayala ang score na 7-5, 2-6 at 6-3 para tiyak na makapasok sa unang WTA Tour level finals. Sa unang set ay dinumina ni Ayala ang laro pero sa ikalawang set ay nakabawi ang French tennis player hanggang pagpasok ng ikatlong set ay doon nakabawi ang Pinay tennis star. Sinabi ni Ayala na hindi niya akalain na makapasok sa finals dahil sa matinding laro na ipinakita ng katunggali. Makakaharap ni Ayala sa finals naman si Maya Joint ng Australia sa araw ng Sabado. Kaugnay niyan, narito ang naging mensahe ni Alex Ayala. I'm like super happy because like it was a tough match. So yeah, there were really tough moments where she was playing well and like sometimes didn't know like how to get out of it. So yeah, I'm really happy with winning. Totally understand the emotion, right? Mga kabamot ka sa nation, yan ang naging madamdaming mensahe ni Alex Ayala. Samantala, balik pa po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Nakatakdang pangunahan ng Commission on Elections ang pagsasagawa ng mock elections para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Hulyo 26 ng kasalukuyang taon. Ginawa ng poll body ang pahayag sa isinagawang stakeholders briefing para sa 2025 Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao polls kahapon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tuloy na ang halalan sa Bangsamoro sa Oktubre 13. Ang mga eleksyon sa Bangsamoro ay nag-reschedule nga mula Mayo 12 hanggang Oktubre 13 matapos nalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong buwan ng Pebrero ang batas na nagpapaliban sa halalan doon. Ang pagpapaliban naman ay sinagawa matapos na lumabas ang desisyon ng Korte Suprema kung saan ay kinilala nito ang bisa ng Bangsamoro Organic Law. Ngunit idiniklara na ang SULU ay hindi daw bahagi ng Bangsamoro. Dito ay tinanggihan ng Korte ang mga mosyon na humihiling ng pagbaliktad sa desisyon noong November 2024.
Dahil sa desisyon ng Korte Suprema, kinailangan na magkaroon ng distribusyon ng 7 seats na una nang inilaan para sa Sulo na sa ilalim po yan ng Bangsamoro Electoral Code. Samantala, inirekomenda naman ni Senador Sherwin Gatchalian na sampahan ng kaso itong si alias Rene, ang dating testigo sa pagdinig kaugnay ho sa kaso ng nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod ito ng paglantad ni alias Rene na pinilit umano siya ni Senador Risa Ontiveros para tumistigo laban kay dating Pangulong Duterte, Vice President Sara at kay Pastor Kibuloy. Ayon kay Gatchalian, dapat makasuhan ng perjury at lying under oath itong si alias Rene dahil nanumpaan niya ito sa Senado na magasabi ng buong katotohanan para makuha ang hustisya, ngunit tumalabas niya na taliwas na ang kanyang mga sinasabi. Nagsinungaling niya ito sa mataas na kapulungan at sa taong bayan at sampal ito sa mukha ng Senado bilang isang institusyon. Una nang pinasinungalingan ni Hontiveros ang mga aligasyon na isiniwalat ng dating testigo sa pagdinig ng Senado hinggil sa mga krimen ni Kibuloy. Git ng Senadora, sangkaterba ang ebidensya ng kanyang opisina na magpapatunay na gawa-gawa lamang ang pahayag ngayon ni alias Rene. Gayunpaman, naghahanda ang Senadora ng legal response kaugnay sa harassment at intimidation na ginawa ni alias Rene. Sa Davao. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, iniulat ho ng Department of Interior and Local Government na nakitaan ng pagbaba ang mga insidente ng focus crime sa bansa. So, nang kalahati pa lamang ng kasalukuyang taon. Sa isang pahayag ay sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nakapagtala ng significant na pagbaba sa mga insidente ng krimen tulad ho ng itohong pangahalay, itohong physical injuries at robbery mula ho Enero 1 hanggang Hunyo 6 ng kasalukuyang taon kumpara sa parehong period noong 2024. Ayon sa kalihim, ang insidente ng rape ay bumaba sa 31.85%. At ang itong insidente naman ng mga physical injuries nasa 30.21%. Ang ibinaba naman habang sa robbery naman ay nasa 26.47%. Ang mga focus crime ay tinuturing na mga seryosong paglabag na nangyayari madalas at direktang banta sa kaligtasan ng publiko. Samantala, iniugnay naman ng kalihim ang pagbaba ng mga insidente ng krimen sa nagpapatuloy na kampanya kontra kriminalidad kabilang ang crackdown sa loose firearms na nagresulta naman sa pagkakasamsam ng mahigit 12,000 na mga illegal na uri ng baril at pagkaaresto naman sa mahigit 5,000 suspek kung saan karamihan sa kanila ay nililitis na ang mga kaso sa korte. Bombo Breaking News! Breaking News! Bombo Breaking News! Mga kabombat ka sa nation, sa kapapasok lamang na balita, kuha tayo. May nangyari hong lindol dito ho sa ating bansa. At nasa linya si Bombo Dennis Samito para ho sa karagdagang detalye. Bombo Dennis. Yes, mga kabombo, mga Kastar Nation, iyanig ng nasa may kalakasan na lindol, 6.9 magnitude ang katimugang bahagi ng Pilipinas ngayong umaga lamang pasado alas 7 at ito ay alas 7:07 ng umaga na itala batay sa record ng Richter scale ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayon sa pinakuling data na hawak ngayon ng Bombo Radio Philippines, may lalim itong 10 kilometro at ang epicenter ay matatagpuan sa 78 kilometro sa timog silangan ng Sarangani Island, bayan ng Sarangani dyan sa Davao Occidental. Ang instrumental intensity na nai-record natin ay intensity 5 dyan sa Malungon, Sarangani at intensity 4 sa Kiamba, Sarangani, maging sa General Santos City at Davao o yung area ng South Cotabato. Habang intensity 3 ang nai-record sa Magsaysay, Davao del Sur at maging sa Davao City. Yung Matanaw, Davao del Sur ay ganun din ang naitalang lakas ng pagyanig. Maging ang Don Marcelino, Davao Occidental at Nabunturan, Davao de Oro at Hingoog City dyan sa Misamis Oriental.
Ang maasim at Glan, Maitom, dyan sa Sarangani ay nakapagtala rin ng Intensity 3. Ang Tiboli at Surala, Banga, Coronadal City at South Cotabato ay nasa Intensity 3 at ang Lambayong ay nasa Intensity 3 pati na ang Sultan Kudarat. Hintay pa tayo ng mga karagdagang update mga kabombo at mga ka-Star Nation hinggil sa may kalakasang paginig na naitala ngayong umaga lamang. Yan ang ating breaking news, Bombo Vic. Maraming salamat Bombo Dennis at sa mga kababayan ho natin na sa mga nabanggit na lugar ni Bombo Dennis, mag-ingat ho kayo dahil ho sa mga posibleng aftershocks na mangyari dulot ho nitong 6.9 magnitude na lindol. Samantala sa iba po ng mga balita na kadakdang ipanukalang ng Department o ng Development Budget Coordination Committee na ang national budget para sa 2026 ay nasa 6.7 trillion pesos mahigit. Ang nasabing halaga ay 7.4% na mas mataas ngayon na 2025 national budget na nagkakahalaga naman ng mahigit 6.3 trillion pesos at 22% ng gross domestic products ng bansa. Ayon sa Department of Budget and Management na naunang natanggap nilang proposal ay nasa 10.10 trillion pesos pero kinailangan ho na magsagawa ng evaluation sa mga programa at mga proyekto ho ng gobyerno. Dagdag naman ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ang 2026 national budget ay nakaprioridad ang investment sa quality education, healthcare at workforce upskilling. Patuloy ang investment sa Build Better More infrastructure program at digital transformation. This is Bombo Radio Philippines, #1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation, we connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Sa pagpapatuloy pa ng ating balita, muli pong binuksan ng Department of Agriculture ang importation ng mga poultry products mula sa the Netherlands. Ito ay matapos na madeklarang bird flu free na ang European country. Una nang naglabas ang Department of Agriculture ng Memorandum Circular ukol sa lifting o pag-alis na ng importasyon o importation ban mula sa the Netherlands ng mga domestic at wild birds. Kasama na dito ang mga poultry meat, day-old chicks, eggs at semen. Magugunita na nagdeklara ang Dutch government ng bird flu outbreaks noong Mayo 16 ng taong kasalukuyan. Sa pagkakataong ito mga kabombo at ka-Star Nation, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Dako tayo dyan sa may bahagi ho ng Davao, pahinggil ho doon sa ginanap na aktibidad na dinaluhan ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Davao. Dinaluhan ni Vice President Sara Duterte ang inaugural ceremony ng mga newly elected local government officials at mga miyembro ng House of Representatives ng Davao City, kung saan pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang mga Davaoenyo dahil sa suporta nito sa mga pamilyang Duterte at sa kanilang mga kaalyado dahil umano'y sa tagumpay ng mga ito sa nakaraang halalan. Nagbigay din ito ng payo sa lahat ng mga bagong halal na opisyal na maging tapat sa kanilang paglilingkod sa bayan at higit sa lahat, maging tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin bilang mga lingkod bayan. Number one, be faithful to their functions and be faithful to the functions of their offices, if any, in addition to the position that they were elected to. And then next, that they will stand firmly by legal orders, laws and decrees of the constituted authorities in our country. And of course, that they be faithful to their oath and that they are not, they have no purpose of evasion in their oath. Kabilang din sa mga dumalo ang mga miyembro ng PDP Laban na sina Senador Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Raul Lambino, Dr. Richard Mata, Attorney Vic Rodriguez at Philip Salvador.
Samantala sa kanyang talumpati sa seremonya, binigyang diin ni Vice Mayor Sebastian Baste Duterte ang tagumpay ng lungsod sa nakarang halalan, kung saan sinabi niya sa eleksyong ito, hindi ang pera ang nanaig, kundi ang prinsipyo ng mamamayan. We are here to honor the trust that our fellow Dabaweños have given us. We owe this renewed mandate to everyone who believes in transparency, accountability, peace, and security. Despite facing the administration's machinery in the last elections, Davao City emerged victorious. Money did not win, principles did. Sa inaugural ceremony, hindi nakadalo ang nanalong mayor na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil siya ay kasalukuyang nakadetain sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Gayunpaman, umaasa ang pamilyang Duterte na makakapanumpa pa rin ito sa kabila ng kanyang kasalukuyang sitwasyon. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Marvin Ricas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Samantala, ang Iran po naglunsad ng malawaking crackdown sa mga espiyang konektado sa Israel. Ilang katao din binitay. Kaugnayan, kuha po tayo ng update sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Isinagawa ng mga otoridad sa Iran ang isang serye ng pag-aresto at pagbitay laban sa mga taong hinihinalang may kaugnayan sa Israeli intelligence agencies. Ito ay kasunod ng kamakailang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga opisyal, ito ay matapos ang umano'y pagpasok ng mga ahente ng Israel sa loob mismo ng mga serbisyo pang-seguridad ng Iran. Ayon kay Bombo Hana Marie Kimberly Cabiles, international correspondent sa Israel, pinaniniwalaan ng mga otoridad sa Tehran ang impormasyon na iparating sa Israel ay naging bahagi ng dahilan sa serye ng mga pagpatay sa mataas na opisyal habang tumitindi ang labanan. Kasama sa mga biktima ilang senior commanders mula sa elite na Islamic Revolutionary Guard Corps at ilang nuclear scientists. Iniuugnay ito ng Iran sa operasyon ng Mossad Intelligence Agency na umano'y nagsasagawa ng operasyon sa loob ng bansa. Dahil dito, ang mga otoridad ay tumututok ngayon sa sinumang pinaghihinalaang nagtatrabaho para sa foreign intelligence. Matatandaang sa kasagsagan ng 12 araw na labanan, 3 kataong binitay ng Iran na pinaratangan ng paniniktik o pang-iispiya para sa Israel. Isang araw lamang matapos ang tigil putukan, 3 pang individual ang isinailalim sa parusang kamatayan dahil sa katulad ng mga kaso. Inihiyag na ng mga opisyal ang pag-aresto sa daan-daang pinaghihinalaan sa buong bansa na sangkot umano sa pang-iispiya. Ipinapalabas na rin sa state television ang umano'y mga pag-amin mula sa ilang detainees na sinasabing nakikipagtulungan sa paniniktik ng Israel. Ikinababahala ngayon ng mga human rights advocates at mga political observers na dahil sa humihinang reputasyon ng Iran sa pandaigdigang komunidad matapos ang tensyon sa Israel, posibleng muling ituon ng mga otoridad ng Iran ang pansin ng maraming pag-aresto, gayon din sa pagbitay ng matinding panunupil. May mga lumunutang rin na ulat na may ilang Iranian ang nakatanggap ng mga babalang text message mula sa Ministry of Intelligence ng Iran na nagsasabing lumitaw ang kanilang mga numero ng telepono sa mga social media page na may kaugnayan sa Israel. Si Bombo Hana Marie Cabiles. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, nasa 15 individual ho ang inaresto dahil sa peking proseso ng pagkuha ng lisensya dyan ho sa may Bukod, Nueva Vizcaya. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ng Bombo Radio Baguio. Naaresto ang 15 individual matapos mabukingan na dumaan sa iligal na proseso ng pagkuha ng driver's license sa pamamagitan ng mga fixer at ilang tiwaling personnel ng Land Transportation Office. Isinagawa ang operasyon kahapon sa boundary ng Bukod Nueva Vizcaya Road ng pinagsamang puwersa ng Baguio City Police Office, Department of Transportation Cordillera at Highway Patrol Group.
Ayon kay Glenn Dumlao, Regional Director ng Department of Transportation Cordillera, nagbayad ang mga sospek ng tig 9,000 pesos upang makaiwas sa tamang proseso tulad ng written at practical exams, theoretical driving course at actual driving course. Sa halagang ito, kalahati o 4,500 ay napunta umano sa mga fixer, habang ang natitira naman ay sa mga kasabwat na empleyado ng Land Transportation Office. Lumabas sa investigasyon na nagkita-kita ang grupo sa Harrison Road, Baguio City, dakong alas 3 ng madaling araw kahapon upang tumulak patungong Aritaw, Nueva Vizcaya, kung saan nila balakuhan ang lisensya upang makaiwas umano sa istriktong regulasyon ng Land Transportation Office, Baguio. Pasado alas 2 ng hapon nang maaresto ang mga ito matapos maisuplong ang insidente sa opisina ng Department of Transportation Cordillera. Bagamat pansamantalang pinalaya ang mga sospek, sasailalim pa rin sila sa masusing investigasyon. Maaari pa rin nilang magamit pansamantala ang kanilang lisensya, subalit ito'y agad marirevoke kung mapatunayang hindi sila rehistrado sa official system ng Land Transportation Office. Naka-impound naman ngayon ang kanilang mga sasakyan sa tanggapan ng Department of Transportation Cordillera habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon pa kay Dumlao, nasa 100 na individual na ang naitalang dumaan sa fixer para sa lisensya ngayong linggo lamang. Hinala ng naturang opisyal na posibleng sindikato ang nasa likod ng operasyon. Tiniyak naman niya na kanilang tutugisin ang mga fixer at mga sangkot na personnel ng Land Transportation Office upang mapanagot sa batas. Seemingly, kasi yung style nila is syndicated na, di ba? Alas 3 sila pumunta doon sa Harrison, sa Petrongas, and then puro text ang kwan. And then, coordinated eh. Actually, ito ay pang-apat na batch. Ang unang batch ay noong Biyernes, June 20, composed of 17 na aplikante. Binahe nila sa Aritaw, Nueva Vizcaya. Nung Lunes, 13 na aplikante. Tapos nung Merkules, 25, 50 na aplikante. Tapos ngayon, 20 plus, may nakalusot pa na isa. So, just imagine that, 9,000 per applicant. Kung 100 applicants na lang is 900,000. Isang linggo pa lang. So, hindi pa ba syndicated na act yung mga ganun, di ba? Mula dito sa siyudad ng Baguio, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rose Maribulsaw Langawan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! May mga matataas naman pong opisyal ng kapulisan sa Western Visayas isinailalim sa random drug test. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Rojas. Isinailalim sa random drug test ang mga matataas na opisyal ng Philippine National Police o PNP sa Western Visayas bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra iligal na droga sa loob ng kanilang hanay. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, sinabi nito na walang sinisino sa kanilang internal cleansing program upang matiyak na malinis at disiplinado ang mga pulis sa rehiyon. Ayon kay Solis, sakop ng isinagawang random drug test ang mga opisyal mula sa iba't ibang probinsya ng Western Visayas. Dagdag pa ni Solis, ginagawa nila ang ganitong hakbang upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa PNP at patunayan na seryoso sila sa kampanya laban sa iligal na droga. Sa ngayon, hinihintay pa ng Police Regional Office 6 ang opisyal na resulta ng mga isinagawang drug test. Tiniyak naman ni Solis na kung may opisyal na magpositibo, agad silang sasailalim sa kaukulang proseso at pananagutan ang anumang paglabag. Nanawagan din si Solis sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa Philippine National Police upang mas mapalakas ang kanilang kampanya kontra droga at katiwalian sa hanay ng kapulisan. Successful po yung isinagawa natin na surprise drug test dito po sa Police Regional Office 6 na pinangunahan ng ating butihing Regional Director, Police Brigadier General Josepino D. Ligan. And kasama po sa mga in-subject po natin sa drug test ang ating Pro 6 Command Group, regional staff, ang kanilang deputy, and of course ang ating mga provincial director, city director, force commander ng Regional Mobile Force Battalion 6 at saka yung mga chief ng ating mga national support units po. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Oras 10 minuto bago sumapit ang 8 ng umaga. Papatay ng mga balita mula sa ating lalawigan. Ito, Administrasyong Marcos Jr. hinamo na imbestigahan ang pagkamatay ni Ali Makalintal, isa hong dating radio broadcaster na dyan sa General Santos. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ng Bombo Radio Jensen. Nanawagan si human rights lawyer Attorney Carlos Zarate sa Administrasyong Marcos na agarang imbestigahan ang pagpatay kay Ali Makalintal, isang dating mamamahayag at dating paralegal ng Karapatan Soccergen at Union of People's Lawyer in Mindanao. Ayon kay Zarate, isang taon na ni Red Tag si Makalintal bilang miyembro umano ng NPA sa kabila ng pagiging lehitimong mamamahayag nito sa General Santos City. Naniniwala siyang posibleng ito ang dahilan ng marahas na pamamaslang. Matatandaan na pinagbabaril patay si Makalintal ng isang hindi kilalang sospek sa loob ng isang spa kung saan itong nagtatrabaho bilang isang acupuncturist. Samantala, dagdag ni Zarate na bilang dati nilang kasama sa pagtatanggol ng mga human rights defenders at mga biktima ng mga gawa-gawang kaso, inilarawan ni Zarate si Makalintal bilang mabait, masipag at mapagkakatiwalaan. Giit nito, kung may kasalanan naman si Makalintal, dapat ay idinaan ito sa legal na proseso at hindi basta binaslang. Tinawag niya ang insidente bilang banta sa mga mamamahayag at tagapatanggol ng karapatang pantao. Aniya, dapat panagutin ang mga nasa likod ng krimen upang hindi na ito maulit sa iba pang aktivista o nasa media industry. Ito ay hindi katanggap-tanggap dahil hindi naman siya isang violente o wala siyang hinahangad, kung hindi ay ang pagdepensa lamang ng ating mga kababayan, ipaglaban ang kanilang karapatan at bilang maging boses, bilang isang mamamahayag, boses rin ng ating mamamayan para magpaabot ng mga impormasyon na kanilang kinakailangan sa kanilang pang-araw-araw na pagdedesisyon din sa buhay. Kaya ito'y hindi katanggap-tanggap at hinahamon natin ang Administrasyong Marcos sa kanyang mga ehensya na imbestigahan ito. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jensen na para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Audrey Balabis para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, isa pong pulis ang napaslang sa engkwentro. Ang Bureau of Jail Management and Penology naman nabaril patay din ng sospek. Kagnayan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Patay ang isang pulis matapos rumisponde sa isang armadong lalaki kung saan nang-agaw rin ng armas sa isang security guard sa Pidel Pilar Street sa Barangay Poblasyon sa Danau City, Cebu kahapon Hunyo 27, 2025. Kinilala ang police patrolman na si Mark Gomer Ornopia Sr., miyembro ng Danau City Police Station, kung saan ilang oras lamang matapos ang insidente ay binawian na ito ng buhay. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Police Lieutenant Henrix Bancoleta, ang hepe ng Danau City Police Station, anya, nasa kanilang isinigawang investigasyon, may isang tendera na isang tindahan sa nasabing lugar kung saan nakita nito ang suspect na halos 30 minutong nakastandby kung saan pinaniniwala ang may inaabangan. Kasunod nito, nakatanggap ng report ang kapulisan hinggil sa isang lalaking nang-agaw ng baril sa isang security guard kaya mabilis na rumisponde si Ornopia na sinamahan ng isang tauhan ng BGMP kung saan nagkaroon ng pagtugi sa suspect at nang arestuhin na sana ito sa isang hardware store ay nagpaputok ng baril ang suspect na tumama sa mukha ni Ornopia na naging sanhi ng kanyang malagim na pagkamatay. Kaya naman ang suspect ay binaril din ng mga tauhan ng BGMP na dahilan din ng pagka-aresto nito. Sa kabilang banda, nakuha rin ng Bombo Radio Cebu team ang salaysay ni security guard Alberto Lacio kung saan sinabi nitong hinawakan siya ng lalaki at tinutukan ng baril habang bumibili ito ng soft drinks sa isang tindahan malapit sa pinagtatrabuhan ng pawn shop nang bigla nitong kinuha ang kanyang .38 revolver na nasa tabi niya ng walang locker set.
Dagdag pa nila show, itinuro siya ng lalaki at hinila ang gatilyo ng pistola ngunit maswerte itong hindi ito pumutok. Sinubukan ng gwardya na hampasin ang suspect ngunit patuloy ito sa pagtakbo, bit-bit ang nasabing pistola. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng mga kapulisan ang suspect at mayroon din silang hawak na ID upang ma-verify ito. Meron pong isang suspect na agaw ng armas sa isang security guard. Tapos naka-receive ng report yung police natin na patroller, respondi po siya agad. At at the same time, nandun po yung isang PGMP personnel. So silang dalawa yung nag-respondi at nagkaroon ng konting habulan. Putan nila yung suspect doon sa may hardware, sa may komplasyon. And then, nung ka-arrestuin na nila, binaril siya ng suspect yung police natin. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ho ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ng 56 pesos point 57 centavos. Ang Hong Kong dollar katumbas naman ng 7 pesos point 21 centavos. Ang Singaporean dollar katumbas ho ng 44 pesos point 46 centavos. Ang Saudi Arabian Rial katumbas naman ng 15 pesos point 09 centavos. Habang ang euro ay katumbas ngayon ng 66 pesos point 25 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Maging updated sa mga balitang nagaganap sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan ho sa pagsubaybay sa mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines. Maaari nyo kaming i-follow sa aming Facebook page, ang Bombo Radio Philippines, o kaya naman ay i-follow ang aming TikTok account o mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maaari nyo rin i-download ang Bombo app sa pamamagitan ng Google Play Store at Apple Store. Maaari nyo masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan pa rin ng ating 32 fully digitalized AM at FM stations. And ho, sa bahagi ng Mindanao, maaari nyo masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Radio at Star FM Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao area, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, ang Star FM Zamboanga, ang Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabombo Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us.
Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!